Ang pelikula ay nagsimula sa isang desperadong ama na nagngangalang Sean, tumawid sa border ng Amerika at tumungo sa Mexico, nalaman na ang kanyang anak na babae ay pumunta doon para sa isang holiday trip kasama ang kanyang kaibigan, ngunit hindi na sila bumalik, 3 araw na ang lumipas mula noong sila ay nawala. Ngunit ang mga awtoridad ay kulang sa aksyon, kaya si Sean ay nag-isip na hanapin ang kanyang nawawalang anak na babae. Pumunta siya sa isang dump site ng mga sasakyan, pumasok siya sa property ng walang pahintulot at hindi nagtagal ay nakita niya ang kotse ng kanyang anak. Si Sean ay balisang pumasok sa loob at naghanap ng mga pahiwatig, ngunit wala siyang nakitang kapaki-pakinabang. Sa susunod na eksena, nagmamadali siyang pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa kanyang natuklasan. 2 pulis ang sumunod sa kanya at hindi nagtagal ay dumating sila sa dump site. Gayunpaman, nabigla si Sean nang malaman niyang wala na ang kotse ng kanyang anak, desperado siyang sabihing nakita niya ito. Ngunit naniniwala ang isa sa mga pulis na nagngangalang Hector na gumagawa lang siya ng kwento, pagkatapos ay pinaalis si Sean dahil sa pagpasok niya sa dump site ng walang kaukulang permiso, kalaunan ay tumawid siya sa border at bumalik sa kanyang farm, kung saan ang kanyang pamilya ay sabik na naghihintay sa kanya. Pero nang pumasok siya sa bahay dismayado ang kanyang pamilya, galit sa kanya ang panganay na anak ni Sean dahil hindi niya nagawang protektahan ang kapatid niya, pilit niya itong inaaliw pero gusto lang niyang mapag-isa. Kinagabihan, mas emosyonal si Sean sa pakikipag-usap sa kanyang asawang si Susan. Mukhang mas maunawain siya, at sinabi sa kanya na hindi niya kasalanan. Nang tanungin siya tungkol sa kung ano ang nahanap niya sa Mexico, isiniwalat ni Sean na nakita niya ang kotse ng kanilang anak, at wala siyang nakitang dugo o senyales ng pakikibaka sa loob nito, na nagpapahiwatig na ang mga babae ay kinidnap. Isiniwalat pa ni Sean na nawala ang kotse nang pumunta siya sa istasyon ng pulisya. Hinala niya na pati ang mga pulis ay kasabwat dito, kaya plano niyang bisitahin ang Consulate General. Kinaumagahan, si Sean ay binisita ng isa sa kanyang malapit na kaibigan na si Max. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, malalaman natin na ang parehong lalaki ay dating militar. At si Sean ang koronel ng team. Sila ay itinalaga sa napakadelikadong mga misyon. Nag-aalok si Max na tulungan ang kanyang kaibigan na masubaybayan ang mga kriminal na may pananagutan sa sitwasyon. Ipinaliwanag pa niya kung paano niya sila pahihirapan ng malupit, hanggang sa tumigil sila sa paghinga. Gayunpaman, sa tingin ni Sean ay hindi ito kailangan. At gustong lutisin ang sitwasyon ng mapayapa hanggat maaari. Maya-maya, kasama na niya ang iba pang mga tatay ng nawawalang mga babae, tumungo sila sa opisina ng konsulado. Alam ng mga ito ang buong sitwasyon. Ngunit siya ay nagulat ng imungkahi na kalimutan ang tungkol sa kanilang mga anak na babae. Inihayag niya na isang malupit na kartel ang namumuno sa lungsod na ito. At kilalang kilala sila sa pagpatay sa sinumang mapunta sa daan nila. Noong nakaraang linggo, pinatay nila ang humigit kumulang 37 katao dahil sa panghihimasok sa kanilang negosyo. Isiniwalat din ng konsolado na noong nakaraang taon isang matapat na pulis ang dinala dito. At sinubukan niyang lutisin ang problema sa kartel, ngunit isang gabi, ilang miyembro ng gang ang pumasok sa kanyang bahay at pinaputukan siya. Kasama ang kanyang buong pamilya. Mula noon, ang buong istasyon ng pulisya ay nagtatrabaho para sa kartel. At walang nang-ahas na lumaban sa kanila. Nang marinig ang lahat ng ito, ang dalawang ama ay talagang nag-alala. Sila ay nagtanong kung bakit ang kanilang mga anak na babae ay na-target. Ang konsulado ay nagpaliwanag na ang kartel ay kasumpa-sumpa rin para sa human trafficking, pagkatapos ay humingi ng paumanhin at sinabi na wala siyang magagawa sa bagay na ito, napagtanto na walang sino man ang tutulong sa kanila. Ipinatawag ni Sean ang media at ipinaliwanag ang buong sitwasyon sa live TV. Sinasabi rin niya sa kanyang anak na pasensya na. Nangako na ililigtas siya sa lalong madaling panahon. Ang balita ay pinapanood sa buong mundo. Kabilang ang pinuno ng cartel gang na si Victor Garza. Medyo natarante siya nang nalaman niya na si Sean ay isang dating militar na tumanggap ng iba't ibang medalya para sa kanyang katapangan. Natakot si Victor na babalikan sila ni Sean ng mas maaga, kaya nagpasya siyang kumilos. Kalaunan ay ipinatawag ang 2 lalaki na responsable sa pagkidnap sa babaeng Amerikana. Sila ay walang iba kundi si Hector at ang kanyang kasabwat. Pinarusahan sila ni Victor dahil sa pagkabigo sa kanilang misyon, dahil dinukot nila ang maling target. Bilang parusa, ipinag-utos niya ang agarang pagpatay sa pangalawang pulis. Si Hector ay naligtas sa ngayon, ngunit kailangan nilang kunin ang ulo ni Sean. Pagkatapos ay inutusan ni Victor ang kanyang kanang kamay, ang kanyang kapatid na si Carlos, na magtalaga ng ilang mersenaryong tropa sa Texas. Gusto niyang patayin si Sean at ang buong pamilya sa loob ng 24 na oras. Gusto rin niyang magbigay ng pahayag na ang sino mang nakikialam sa kartel, maging ito man ay mula sa kabila ng border, ay mananagot para dito.
Kinaumagahan, isang malaking convoy ng mga miyembro ng kartel na pinamumunuan ni Carlos ang pumasok sa Estados Unidos, sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan, tila sila ay armado ng husto, naghahangad na patayin ang pamilya. Sa parehong oras, si Sean ay nasa kanyang bukid nangangaso ng mga fox gamit ang kanyang sniper rifle, habang sinusubukan niyang sumilip. Bigla niyang natano ang mga cartel vehicle na papunta sa direksyon niya. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay. At inutusan ng kanyang asawa at anak na babae na magtago sa itaas, pagkatapos ay binaril ni Sean ang mga kaaway, at nagawang patayin ang ilan sa kanila, ngunit kalaunan ay napilitan siyang magkubli nang ang buong gang ay nagsimulang magpaputok ng walang habas. Sa kabilang banda, kakain na ng tanghalian ang isang pulis nang makatanggap siya ng tawag mula sa istasyon. Sinabihan siyang suriin sa bukid kung saan maraming putok ng baril ang naiulat. Sa bahay ni Sean, nabuksan ng mga miyembro ng kartel ang pinto, ngunit sa sandaling nakapasok ang isa ay pinatay siya ni Sean. Pagkatapos ay binasag niya ang mga plato sa buong sahig upang subaybayan ang kanilang mga galaw. Inutusan ni Carlos ang kanyang mga tauhan na pumunta sa iba't ibang direksyon, pinilit din niya si Hector na umakyat sa itaas at hanapin ang pamilya. Ngunit ito ay lumalabas na isang masamang desisyon. Habang ang mga kalaban ay nakayuko para kay Sean, walang kahirap-hirap niyang tinamaan ang mga ito, at tinitiyak din na nakatago ang kanyang pamilya. Napaslang din ni Sean ang tiwaling pulis na si Hector, habang tumitindi ang kanilang shootout ang buong bahay ay puno ng bala at mga bangkay. Nagiging kritikal ang sitwasyon, kaya umakyat si Sean at pinatakas ang kanyang pamilya sa bintana, habang ginulo niya ang mga mersenaryo na kalaunan ay nakipagbarilan siya kay Carlos, ngunit pareho silang maingat kaya hindi sila magkatamaan. Samantala, dumating ang pulis kanina sa labas ng bukid, una siyang naniniwala na ito ay isang kaso ng karahasan sa tahanan. Ngunit nang nakita niya ang isang lalaki na sumabog ang ulo ay napagtanto niya na ito ay seryoso, nakita din siya ng mga miyembro ng kartel at pinagbabaril, napilitan siyang magtago sa likod ng kanyang sasakyan. Nilapitan siya ng isa sa mga tulisan. Ngunit ang matapang na pulis ay nanggulat sa pamamagitan ng pagbaril ng isang headshot, dahil doon ang mga miyembro ng kartel ay inilipat ang kanilang atensyon sa pulis, at maging si Carlos ay lumabas upang tumulong. Sinamantala ni Sean ang pagkagambala, lumabas siya ng bahay at maingat na sinamahan ang kanyang pamilya patungo sa garahe. Binaril niya ang ilang gun sa daan, ipinakita ang kanyang kahangahangang pag-asinta, kasabay nito, sa wakas ay pinabagsak ng gang ang pulis at ngayon ay maaari na silang tumutok muli kay Sean, ngunit kahit papaano ay naabot na niya ang kanyang sasakyan, at mabilis na umalis kasama ang kanyang pamilya. Kasunod nun ay matinding habulan kay Carlos at sa kanyang mga tauhan na nagpaputok ng paulit-ulit mula sa likuran. Mahusay na umiwas si Sean sa kanilang lahat, tinitiyak na ligtas ang kanyang asawa at anak, ngunit nang mapagtanto niyang sasabog na ang kanyang sasakyan, nakaisip siya ng ideya, mabilis niyang pinatakbo palayo at itinigil niya ito sa gilid ng kalsada. Nang dumating ang mga kalaban, pinaputukan sila ni Sean ng walang humpay, nagawa niyang patayin kaagad ang ilan sa kanila, kasama na ang driver, pinahinto nito ang kanilang sasakyan, at si Carlos ngayon ay wala ng laban habang siya ay nakahiga sa lupa na sugatan. Sinubukan niyang magmatigas at sinabi kay Sean na pagsisisihan niya ito, ngunit nang makatanggap siya ng 2 putok sa kanyang mga binti agad niyang ibinunyag ang kinaroroonan ng kanyang kapatid at ang dinukot na babae, pinasalamatan siya ni Sean sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo. Pagkatapos ng insidenteng ito, natakot si Sean para sa buhay ng kanyang pamilya, kaya pinaalis niya ang kanyang asawa at anak sa isang ligtas na lugar pansamantala. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Max, at tinanggap ang kanyang naunang alok para sa tulong, at agad itong dumating. At tila na-miss niya ang thrill sa mga misyon na ganito. Si Max ay isang brutal na assassin na labis na nasisiyahan sa pagpapahirap sa mga tao. Kahit na ang kalaban nila ay ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa Mexico. Nagdala si Max ng arsenal ng mga armas at iba pang makinarya, nagsaliksik din siya sa hideout ni Victor at sa mga bodega kung saan niya pinananatili ang mga kinidnap na babae. Sa sumunod na eksena, tumawid ang magkaibigan sa border at tumungo sa target na lokasyon. Pinagmamasdan nila mula sa malayo habang pilit na inaalam ni Victor ang kinaroroonan ng kanyang kapatid, lumalabas na hindi pa rin niya alam na si Carlos ay hindi lamang napatay ngunit ikinanta pa kung nasaan siya. Kinuha ng mga dating sundalo ang kanilang mga armas, at lumusab sa mansyon gamit ang kanilang pinakamataas na kakayahan sa pakikipaglaban. Nagawa nilang ibagsak ang bantay ng isa-isa, narinig ni Victor ang mga putok ng baril mula sa kanyang silid at natakot siya, napagtanto niya na dumating na ang mga Amerikano para sa kanya at walang paraan upang makatakas. Sa kabilang banda, sina Max at Sean ay tinuloy ang kanilang pagsalakay.
Lumalabas na napakalakas nila at walang sino man sa mga goons ang makalapit sa kanila. Kahit na ang pinuno ng security, isang matipunong lalaki ang binaril na parang aso, sa huli ay narating ng dalawa ang silid kung saan nagtatago si Victor ang boss ng cartel, sa simula ay sinubukang kumilos ng matigas, at matapang na sinabi na ang kanyang mga tauhan ay parating, ngunit nagalit si Sean at nakipagtalo sa kanya, habang hinihiling na malaman kung nasaan ang kanyang anak na babae. Nang hindi na makayanan ni Victor ang parusa, pumayag siyang dalhin sila sa lokasyon, saka sumakay ang tatlo sa isang sasakyan at hindi nagtagal ay dumating sa bodega kung saan nakakulong ang mga babae. Muli, hindi nahirapan sina Max at Sean na patayin ang mga bantay. Sa wakas ay nahanap na ng ating bida ang kanyang anak at nagkaroon sila ng emosyonal na muling pagkikita. Nandyan din ang kaibigan niya, buhay at nasa mabuting kalagayan, bago dumating ang iba pang mga kalaban, mabilis na kinuha ni Sean ang mga babae at umalis doon, ngunit ang bad boy na si Max ay hindi pa tapos. Pumunta siya dito para sa isang bagay, pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kutsilyo at nilapitan ng dugo ang si Victor at handang pahirapan siya. Kinaumagahan, pumunta si Max malapit sa isang pampublikong dambana at inilagay doon ang pugot na ulo ni Victor, tila nasiyahan siya sa kanyang ginawa. Samantala, si Sean at ang kanyang buong pamilya ay sa wakas ay muling nagkasama at bumalik sa bukid, upang ipagdiwang ang okasyon. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood.